Wet market. Kaya samahan niyo akong bumili ng ilatis at pumili ng isda para sa ating lulutuin. Arat! So yun, ang una natin gagawin bago bumili ng isda ay alamin muna natin ang mga paraan para pumili ng fresh na isda. Ano nga ba talaga ang tamang paraan para pumili ng fresh na isda? Dapat alam natin ang pagkakaiba sa fresh fish at stale fish. So, paano natin malalaman ang pagkakaiba nitong dalawa? Tara, pag-usapan natin yan. Malalaman natin to base sa kanilang mga karakteristik. Una, sa eyes. Ang fresh fish ay clear, bright, and bulging. Habang ang stale fish naman ay cloudy, sunken, or dull. Ang pangalawa naman ay sa gills. Ang fresh fish ay bright red, moist, and free of slime. Ang stale fish naman ay discolored, dry, and with a fishy odor. Ang pangatlo naman ay sa skin. Ang fresh fish ay shiny, smooth, with a metallic sheen. And sa stale fish naman ay dull, slimy, and may have discolored patches. Ang pang-apat naman ay flesh. Ang fresh fish ay firm to the touch, spring back when pressed. Ang stale fish naman ay soft, leaves on indentation when pressed, may be discolored around the backbone. Ang panglima naman ay odor. Ang fresh fish ay mild, fresh ocean or seaweed smell. Ang stale fish naman ay strong, fishy, or ammonia-like odor. The last is scales. Ang fresh fish ay tightly attached, difficult to remove. Ang stale fish naman ay loose and easily fall off. So yun, yan ang naging basehan namin para sa pagpili ng fresh na isda. So after po natin makapamilian, pumili ng isda, napalinisan na rin po natin tatas na kahiwa. Pero kailangan pa rin po natin siyang i-double check ng linis, then hugasan po natin bago luto. So yan guys, pagkatapos linisan yung isda, susunod naman po natin gagawin is lulutuin na natin po ang isda at nakahanda na po ang ating mga ricado. So ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na bangus. So yun po, ang next po natin ilalagay is kangkong para masarap po ang ating sinigang. Then haluin pagkatapos ilagay lahat ng kangkong. Then